Kinausap nga ni Carlos itong si Dax. Nais nito na idiin ng husto si Moira pagdating sa korte at titistigo siya. Nang sa ganun ay tuluyan na nga makulong itong si Moira at wala nang pagkakataon na makalabas at makapaghasik pa ng lagim. Batid kasi ni Carlos na balakid itong si Moira at lagi na lang siyang nadadamay dahil ginagamit ni Moira itong kanyang anak na si Zoe. Dahil si Zoe naman ay humihingi rin ng tulong dito kay Carlos na siyang nagiging dahilan kung bakit siya laging nadadamay sa kasalanan ni Moira. Tip ni Carlos na kailangan tuldukan na ang kasamaan ni Moira dahil kung hindi, baka tuluyan din siyang madamay at malaman na nga ng lahat. Ngunit matatakpan kaya niya ng tuluyan ang kanyang kasalanan dahil kahit anong gawin niya ay sangkot pa rin sila nitong si Zoe. Labis namang nagtataka itong si Dax kung bakit gano'n na lang kagigil ang nararamdaman nitong si Carlos dito nga kay Moira. Sinabi niya rito kay Dax na kailangan gawin niya ang kanyang trabaho at kailangan si Moira ay manatili sa kulungan dahil ayaw na ayaw niya ilaglag siya ni Moira maging si Zoe madadamay. Nang marinig naman ni Dax ang pangalan ni Zoe ay bigla namang namilog ang kanyang mga mata dahil nga ito si Dax ay may pagtingin kay Zoe. Nahampas nga siya nitong si Carlos nang magpahiwatig nga ito si Dax ng kalibugan sa kanyang anak. Mukhang may naiisip na hindi maganda si Dax kay Zoe. Gagamitin niya ang kasalanan ni Zoe dahil lapitan niya itong si Zoe at guguluhin at tatakutin para lamang pansinin siya nito. Ngunit binalaan siya ni Carlos na wag na siyang lumapit sa kanyang pamilyang si Lynette dahil na nga sa trauma at sa malaking kasalanan niya dito. Maging sa kanyang anak na si Zoe ay wag na siyang lumapit at iisipin pa ito. Si Dax ay matigas ang ulo dahil sa kanyang nais dito kay Zoe. Lumalapit siya rito ay maging ang pagpunta sa Apex ay ginagawa niya. Naggulat na lamang si Zoe dahil mayroong isang nagbigay ng bulaklak sa kanya. Hindi niya alam kung kanino. Hanggang sa hinampas lamang niya ito dahil wala siyang panahon para doon. At nakita niyang ang bulaklak ay napaka-cheap lamang. Asar-asar nga siya ng mga katrabaho niya sa Apex. Sinabi dito na mayroon na nga daw siyang manliligaw na bago. Ngunit hindi natutuwa si Zoe dahil sa isip niya ang dami niyang problema at wala siyang panahon para sa mga bagay na iyon. Tumalikod lamang siya sa mga ito. Alis na nga sana si Zoe, kinuha na niya ang kanyang kotse. Ngunit may humarang sa kanya at yun ngay walang iba kundi si Dax. Nagtatalo siya. Alam ni Zoe kung sino siya at kilala niya ito dahil na rin kay Moira. Sinabi ni Zoe na lubayan siya at nandidiri siya sa pagmumukha nitong si Dax. At saan naman daw siya kumukuha ng lakas ng loob para magpapansin at lumapit pa sa kanya. Sabi pa niya ay wala siyang oras sa mga walang kwentang taong kagaya niya. Ngunit galit si Dax at hinuwakan siya ng mahigpit. Sinabi niya rito kay Zoe na kung hindi siya aayon sa kanyang kagustuhan ay magsasalita si Dax para makulong din itong si Zoe, kagaya ng kanyang inang si Moira. Samantala, ang hindi nila alam, sa likuran ng kotse ay nakikinig pala itong si Justin. Nalalaman niya ngayon na may kasalanang tinatago-tago itong si Zoe. Kaya naman, kakausapin ni Justin itong si Dax nang malaman kung ano ang talaga ang totoong kasalanan nitong si Zoe. Pagkasundo kaya si Zoe dito kay Dax dahil sa takot nito? Or maunahan siyang patayin itong si Moira dahil may inutusan siyang tao? Abang